Nagkaroon ng schedule change ang show. Nilipat ito sa ibang time slot. Karaniwan kapag ganito, nagre-react ang fans lalo na kung mas late na ang oras, mas konti ang makakanood. Natatamaan ng visibility o ratings. May ibang show na mas pinapaboran sa mas magandang slot. Bakit galit ang fans? Based sa typical fan reaction sa ganitong sitwasyon, feeling nila unfair ang treatment sa show o sa love team. Concerned sila na maaapektuhan ng ratings at future ng project. May perception minsan na kulang ang support ng network. Anong ginagawa ng fans? Nagpo-post sa social media, Twitter, X, Facebook. Gumagawa ng hashtags para ipakita ang support. Nananawagan na ibalik sa original time slot. Normal na mangyari ito sa Philippine TV fandoms, lalo na kung malakas ang fanbase tulad ng Kim Pao. Ang schedule changes kasi direktang nakakaapekto sa exposure ng show, kaya nagiging emotional ang fans. Sa ganitong issue, understandable kung bakit emotional ang fans, pero kailangan ding tingnan ng mas balanse. Points ko naman dito. Sa orihinal na balita kasi, malabo lang ang detalye kung bakit nilipat, kaya natural na nagkakaroon ng maraming negative na assumptions. Nilagay ko yung fan perspective at yung posibleng strategy ng network. On the fan side, natural lang na magalit ang supporters ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Kapag binago ang time slot ng show tulad ng The Alibi, parang may risk na bumababa ang viewership, nababawasan ng exposure, parang napapabayaan ng project. Para sa fans, hindi lang ito simpleng schedule, investment nila ito emotionally. Pero sa totoo lang madalas strategic decision ng paglipat ng oras. Pwedeng dahil sa ratings performance, competition sa ibang shows, o pag-aayos ng buong programming lineup. Hindi ibig sabihin agad na pinapabayaan ng show. Minsan, sinusubukan lang nilang humanap ng mas effective na slot. Valid ang frustration ng fans, pero minsan nagiging mabilis ang conclusions. Hindi lahat ng schedule change ay negative. May mga shows din na nagiging mas successful pa pagkatapos ilipat. Mas okay siguro kung ipagpatuloy ng fans ang support, viewing, online engagement. Hintayin muna kung ano magiging epekto ng bagong time slot. Sa huli, ang pinakamakakasalba sa show ay consistent support at actual viewership, hindi lang online reactions. Sa totoo lang, itong issue tungkol sa galit ng Kim Pao fans sa paglipat ng oras ng The Alibi ay isang classic example ng banggaan ng fan passion at network strategy. Unahin natin yung side ng fans ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi mababaw ang pinanggagalingan nila. Sa fandom culture sa Pilipinas, lalo na sa mga love teams, malaki ang emotional investment. Hindi lang sila nanonood, sumusuporta sila araw-araw, nagpupromote sa social media at minsan sila pa ang nagdadala ng ingay ng isang show online. Kaya kapag may bigla ang pagbabago tulad ng time slot, parang may threat sa momentum ng show. Para sa kanila, bawat detalye, oras, exposure, marketing, mahalaga sa success. May underlying fear din dito. Kapag nailipat sa mas alanganing oras ang isang programa, iniisip agad na baka bumababa ang tiwala ng network dito o unti-unti na itong tinatabunan ng ibang shows. Sa industriya kasi ng TV, ang time slot ay parang territory. Kapag prime time ka, ibig sabihin malakas ang push sa'yo. Kapag nailipat ka, parang may simbolikong epekto na nabawasan ang priority. Kaya hindi nakakapagtagal kung nagiging defensive ang fans. Pero kung titignan naman sa side ng network, mas komplikado ang mga desisyon kaysa sa nakikita natin. Ang paglipat ng oras ay kadalasang nakabase sa data, ratings, audience behavior, competition at overall programming lineup. Hindi lang isang show ang iniisip nila, buong lineup ang binabalanse. Minsan nililipat ang isang programa hindi para pahinain, kung hindi para ilagay sa mas swak na audience o para bigyan ng mas magandang chance laban sa kalabang show sa ibang channels. May pagkakataon din na isang show ay mas nagpe-perform sa ibang oras. Halimbawa, kung mas target nito ang audience na gising pa sa mas late na slot o kung mas konti ang direct competition doon. So hindi automatic na demotion ang paglipat, pwede rin itong maging repositioning. Ang interesting dito ay kung paano nagre-react ang fandom culture ngayon. Dahil sa social media, mabilis mag-trend ang outrage. Isang announcement lang, pwede na agad maging issue nationwide.
Pero minsan dahil sa bilis ng reaction, nagkakaroon ng conclusions na hindi pa buo ang impormasyon. Nagiging narrative agad na unfair o pinapabayaan kahit wala pang malinaw na resulta kung ano magiging epekto ng bagong pagsa. Sa mas malalim na level, ipinapakita rin ito kung gaano kalakas ang tower ng fans na yon. Hindi na sila passive viewers, active stakeholders na sila sa success ng isang show. Kaya ang mga network, kahit paano, kailangan ding makinig sa feedback. Pero at the same time, hindi rin pwedeng purely fan-driven ang decisions dahil may business side ang industriya. Sa pananaw ko, ang pinakabalansing pananaw ay ganito. Valid ang nararamdaman ng fans, lalo na kung invested sila at gusto nilang magtagumpay ang project. Pero mahalaga ring bigyan ng konting panahon ng bagong setup. Ang tunay na sukatan kasi ay hindi yung initial backlash, kundi kung paano magpe-perform ang show sa bagong time slot, ratings, engagement at longevity. Sa dulo, hindi naman kalaban ng fans ang network, pareho lang silang may gustong mangyari. Magtagumpay ang The Alibi at mas makita pa ang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang tanong na lang talaga ngayon ay, makaka-adapt ba ang audience sa bagong oras at magta-translate ba ang ingay online sa actual viewership? Kung oo, posibleng patunayan pa ng fans na mali ang kambali nila at baka lalo pang tumagal ang show. Kung hindi, doon papasok yung mas seryosong usapan tungkol sa direksyon yung programa. Marami pang pwedeng idagdag dito, lalo na kung titignan natin yung mas malawak na epekto ng issue na ito sa industriya at fandom culture. Una, yung nangyayari sa fans ng The Alibi ay hindi isolated case. Madalas na itong nangyayari sa Philippine TV. Kapag may schedule change, halos automatic na may backlash, lalo na kung malakas ang fanbase tulad ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ibig sabihin, hindi ito lang tungkol sa show. Reflection din ito kung gaano ka-engaged ang audience ngayon. Pangalawa, may malaking role ang social media pressure. Noon, limitado lang sa ratings ang sukatan ng success. Ngayon, kasama na ang trending topics, online engagement at fan campaigns. Minsan dahil dito, napipilitan din ng mga networks na mag-adjust o maglabas ng statements. So kahit parang simpleng galit lang online, may real impact ito sa decisions behind the scenes. Pangatlo, mahalagang tingnan yung risk versus opportunity ng time slot change. Risk. Pwedeng mawala ang casual viewers na sanay sa dating oras. Pwedeng bumaba ang initial ratings. Opportunity. Pwedeng makakuha ng bagong audience. Pwedeng mas tumugma sa viewing habits ng target market. May mga shows sa history ng TV na bumagsak dahil sa maling lipat, pero meron ding nag-boom dahil sa tamang repositioning. Kaya nasa execution talaga yan. Pang-apat, may factor din ng narrative control. Kapag hindi agad malinaw ang dahilan ng pagbabago, napupuno ito ng speculation at kadalasan negative ang direksyon. Dito pumapasok ang importansya ng communication ng network. Kung mas transparent sila, mas nababawasan ng backlash. At lastly, isang interesting na angle dito ay kung paano nasusukat ang support. Hindi sapat ang trending hashtags, viral posts. Sa huli, ang magde-decide pa rin ng kapalaran ng The Alibi ay actual viewership, consistent ratings, at advertiser support. Dagdag na insight ko, ang ganitong sitwasyon ay parang test sa fandom. Kung talagang solid ang supporters ni Kim Chiu at Paolo Avellino, makaka-adapt sila sa pagbabago at susuportahan pa rin ang show kahit anong oras ito ipalabas. Sa kabilang banda, test din ito sa network kung tama ba ang strategy nila at kung kaya nilang ibalanse ang business decisions at fan expectations. Sa madaling salita, hindi pa tapos ang kwento. Ang paglipat ng oras ay simula pa lang. Ang tunay na resulta makikita sa mga susunod na linggo. Maintindihan mo naman sana ang Kim Paulandia. Kung hindi ka man Kim Pao, maintindihan mo sana ang Kim Paulandia kasi kahit paano, masakit yan para sa kanila. Kasi from the start, katulad nga sinasabi ko, from the start, dapat sinabi na ng ABS or ng Ignacia na yan ay pinahiram lang. Palay kung inuulit-ulit. Doon ba sa press con, sinabi ba nila na pahiram lang?
Hindi na ako nag-attend ng press con. Hindi ka na nag-attend Hanggang ng doon press lang ako con. sa preview. Kasi naman from 11 a.m. to hanggang dulo na hanggang gabi day. Hanggang ano Naghahabol ka ng LRT. Hindi ko na kinaya. Sabi ko, naku, hindi na ako pupunta. Kasi nangyari, from Trinoma, pupunta ka ba ng compound ng ABS. So, hindi na ako pumunta sa compound. At saka marami pa kasing mga interviews, di ba, sa mga vlogger. So, pagoda na me. Kaya fly super na. haba. But anyways, hindi. So, in-announce yun sa press. Kung nakita naman. In-announce sa press ko na pahiram. Pero parang in-announce yata yung... Ay, hindi. Walang sinabing pahiram. Wala pa sinabi pahiram, pero 8 o'clock. Pero nababasa nga natin na 8:45 tapos biglang 8 p.m. na akala naman ng lahat kasi ay para na yun sa Kimpaw. Yun Para na nga. Hindi, totoo naman. Totoo Kung naman. yung first lot, nakuha talaga ng ano. Pero sa April pa yon sa start ng prime. Hindi yung kasi sinasabi ko, nakuha ng Kimpaw sa umpisa yung 8 p.m. Ano ba tinatanong mong press con? Yung press ko nung Kimpaw. Walang in-announce. Walang Kasi in-announce, kaya nga nagkaroon diba? ng announcement ng first na ipapalabas sila. Ng 8 p.m. Ayun na nga, yun ang sinasabi ko na hindi naman sinabi kasi beforehand, napahiram lang yung 8 p.m. at pwede silang ilagay or ibalik doon sa 8:45. Actually, yung 8:45, nalaman ko na lang yan kay Carlos Miguel. Kasi nga hindi ka rin naman nanonood. Hindi rin naman ako nanonood. And then, yun na nga, At naglabas kung ng 8:45. manood ka man, tsaka napanood mo na kasi. Napanood ko na. Hindi nanonood din ako sa Sa YouTube na eh. Mas actually. Oo, nanonood ako sa YouTube. Doon ko Totoo nga naman nakikita yung mga ipinasak na mga eksena na hindi natin napanood doon sa Correct. Prime. Yun, eto na nga. Okay, Don Donami? So, anong opinion? Wala ka pa sinasabi, Hindi, no? opinion ko, naiintindihan ko naman ang galit ng Team Paulandia. Kasi nga, parang nabawian sila ng excitement. Correct. Yun. Kaya eto na nga, di ba, yung tungkol nga sa boycott, nasaan na ba siya? Ayun. Tungkol nga ito sa boycott na, yun nga, ibo-boycott daw ang serye ni na Richard at Gerald at dahil maraming pani ang hindi pa rin nakakapag-move on at hindi nga nagustuhan ang pagbaklas ng serye ng Kim Pao mula sa 8 p.m. at inilagay sa 8:45 na time slot. Yun nga, pinalitan nga ng serye. Nagkataon naman kasi ng ipinilit na serye ay serye ng ex ni Kim. Kaya medyo nangangalaiti at prior to that kasi, di ba, meron ng mga pumupush na magkabalikan ng tandem nitong dalawang ito, si Kim at saka si Gerald, ang mag-ex. Well, ako nandiyan na kasi nangyari na eh. So, medyo, to be honest, syempre, as a viewer, ang from outside, ang tingin ko parang, parang unfair naman for Kim Pao seryo. Yes. Kasi hindi talaga maganda. Ang taas nung ang taas nung hype, yung expectations, lagay ka sa first lot, maraming masaya, maraming natuwa, and then after a few weeks, biglang nagbago na. So ikaw parang kung ikaw mismo fanay ka, ma-hurt ka talaga. Tsaka hindi mo talaga katanggap-tanggap. Kahit naman yung sinabi na even before ganun na talaga yung plano. Pero dahil nanggaling yun kay Kim, sige. Okay lang. Pero kasi sabi nilang ganun meron akong mga nababasa na ilang beses na tong ginawa sa Kim Pao. Nangyari naman talaga sa pelikula binabawian noon. ng mga playdate, ng mga time slot. Kasi nga nun sa My Love Will Make You Disappear, na originally palalabas nga, di ba, sa Valentine's Day, and then na-move ng March, di ba? Na-move ng March. So excitement medyo bumaba. At naintindihan naman natin yon dahil nga mas pinaganda pa, katulad nga ng ina-explain mo, na mas pinaganda. Pero ito kasi nakakahuni. Kumbaga, hindi kasi katanggap to sa iba. Though yung iba naman ay naintindihan for the love of Kim Chiu and Paolo Avellino at para dito. So naintindihan nila at sinasabi nga nila, katulad nitong ating mga comment at sinasabi rito. Sabi nga ng isa muna, sabi niya ganyan, hindi na muna siya manonood ng 8 p.m. So, kumbaga, 8:45 siya start nanonood nitong serye na ito para at least diretso na agad sa Kim Pao. Eto nga sabi ni Rimia Justado, ayaw ko manood sa first lot, Mamri at Don, lipat mo na sa kabila. At Rosel Scorpio, okay lang sa akin ilipat kahit sang times at ang hindi okay sa akin, dalawang shows pala ang sinalo ng The Alibi. Yun. Wag naman third slot talaga. Sabi nga nung nabasa ko yung opinion nila, ang dami ng senior citizen na fanay ng Kim Pao. So, wag naman puyatin ng husto.
Yung nga kasi dun sa mga senior citizen at saka dun sa mga bata na gustong manood, di ba? Correct. At sabi nga rin si Angie Sibok sa kahulihan pa ng MediaCon, sinabi ayaw pa nga nasabihin ng personal. Nagsabi pa yung trailer, andun yung data time. Oo nga naman, Tess Torres, ang alam kasi ng mga fans, si Coco ang nagpahiram. Yes, totoo naman, Yun. diba? Sabi nga ni Rosiel, busy ako ng 8 p.m. Abigail 13, pinakita lang sa MediaCon, yun na nga. At, na ano naman natin, disappointed daw si May Plantig. Eto nga, tina natin Pero ito, dapat patunayan talaga ng Kim Paulandia na kahit nilipat ng 8:45 ang time slot, ngayon nila ipakita talaga na bobongga't bobongga pa rin sa ratings, di ba? Kasi, syempre, yung maraming nagbo-boycott dun sa first slot. So, ano bang magiging effect nun? Siguro sa viewers. Pero ito, pag-usapan nga natin kung Okay. disadvantage sa advantage. Sabi nga ni Del Grab sa Facebook, nakakatawa. Matitikman nila ang ngit-ngit ng mga api. Baliw-baliw. Parang napakyan linyang yan. Para siyang si Yula Valdez Si dyan. Yola Valdez at saka si Jody At saka- Santa Maria. Kaya nga, version ni Jody. Kaninong version mo gusto, Del Grab? Eto sabi naman ni Badet, parang tingin ko ginamit lang ang Kimpa para i-promote yung palabas na yan. Well, Delgab, thank you Sir Don for acknowledgement. At saka sabi niya gano'n, dalawang beses na sabi nga, katulad sinabi natin, Carlos Miguel hinalbilin kasi ni Coco ang 8 p.m. slot sa Kimpo, pero after 2 weeks binigay lang pala sa di ba may iba. interview pang gano'n? Yun na nga. Ngayon Ngayon dating daw, parang nakikinabang actually yung sa serye. serye. Oo. Kasi nga pinag-usapin yun nga, naniniwala ka ba na nakikinabang at naka-generate to ng interest, ng attention ng mga casual viewers? I think sa free so. TV. Any ano naman, kahit naman ano pang senaryo, basta pinag-uusapan ka, makikinabang at makikinabang ka actually. Pero kaya lang syempre, kung ang pinag-uusapan naman nila ay boycott, paano naman yun makikinabang? So tignan na lang natin. But again, kasi ako tapos na ako sa ratings eh. Sa ratings sa war, hindi na ako parang wala na ako sa ganyang era. Oo. Well, Sino ba si Era? dati kasi era, pero ngayon pala era. Era na. Ang sa akin lang naman, totoo, I agree na naging advantage to dun sa bagong serie. Kasi wala, ako hindi ko alam na meron palang project na ganyan si Gerald Anderson at saka si Richard Gutierrez. Actually, hindi pa nga lang pinopromote yan. Wala pang pa-teaser yan. Tapos bigla-biglaan na lang. So, doon na lang natin nalaman. At yung ibang mga casual viewers nga, yung mga netizen na hindi naman sila Kim Paulandia, hindi sila solid ni Kim or ni Paolo, parang naintriga tuloy sila. Parang nagkaroon ng interest. Ano ba yan? Ba't pinag-aagawan yung 8 p.m. na slot din? Ano ba tong pumalit na ito sa serye ng Kim Pao? So parang ang feeling ko, hindi naman siya nagamit, unintentionally naka-generate siya talaga ng nakahakot siya ng ano ba masabi natin ng interest. Yun, interest na lang, nakahakot siya ng interest. Kaya naman tingnan na lang natin kung ito ba ay bobongga sa Monday after Holy Week, kung makakahakot ba to ng mas maraming viewers at epekto ba, magkakaroon ba ng epekto ang sinasabing boycott ng ibang mga Kim Paulandia. Kasi ibang mga Kim Paulandia, naintindihan naman nila. Oo nga, nag-agree rin naman. Nag-agree May mga na lang nag-agree sila. rin naman. Pero hindi naman nila sinabing papanoorin nila yung Oo. serye na yan. Ibig sabihin, kumalma na sila pero hindi sila manonood. Kasi naniniwala ko na posibleng maka-apekto. Posible ha. Kasi Pwede syempre, naman talaga. ang dami kasi, milyon ang, dito pa lang sa Manila ha, dito lang sa Pilipinas, milyon na ang mga solid ng Kim Paulandia. Pero siyempre, meron din yung iba na curious kung ano ba ang laman nitong serye na to.